Pakiramdam ko sa event, iba. Parang mas malaki to dun sa kumpara sa una kong zoning. So, iba yung pressure sa akin, pero ina-observe ko ng unti-unti. Tinitingnan ko to lineup na to, parang pag nandito ka, parang do or die. Na parang pag mali, okay, baka mawala ka sa radar. Tapos, so kailangan talaga lahat mag-step up para mas makabalik sa bigger events, ganun. Hindi ko lang ma-underestimate yung kayang gawin ni Casper. Minsan, pumapatay siya gamit yung mga technical na burst niya eh. Minsan naman, nakikilitin niya lahat ng audience dahil sa mga jokes niya. Nung battle niya, dati, hindi pa kami magkalaban, idol ko siya. Kaso ngayon, nung binigay niya siya sa akin, pag pinapanood ko na yung laban niya, parang mas nananaig na kailangan ko na siyang kalabanin. Yung mga multis niya, tsaka yung out of nowhere na jokes, dadaling ka niya dun sa angle na yon, tapos bigla ka niyang babanat-banatan na yon hanggang 8 line. Kung hanggang ilang angle yung kaya niyang ibitaw doon, kung hanggang ilang punchline. Sa multi-rhyme scheme, malinis, napakalinis talaga. Talagang ang sarap sa tenga, tapos yung mga unpredictable jokes niya na pumapalo din talaga. Kumbaga, hindi din siya mahirap talagang hangaan. Siguro ngayon may ginawa lang ako nakakaiba. Sana mag-click, sana pumatok. Pero, yun. Sa tingin ko naman, palag-palag pa rin kay Casper to. Mas kailangan ko lang din tumapat ng konti para lumapit-lapit ako sa style niya kahit papano para makasabay-sabay din. Yo, Casper, solid ka. Isang buwan kitang tinuturuan, pero tingnan natin kung hanggang saan yung ulit mo. Ayun, Sensei. Alam ko naman gagalingan mo. Galingan na lang natin, yeah. Yun lang, saglit lang para sa'yo. Laptop, Zoning 21, nandito pa rin. Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City. Panlima laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng bumiyahe pa na napakalayo para sa event na to. Flip top magigay para sa parating nating laban. At syempre, shoutouts din sa lahat ng MCs na bumiyahe rin na napakalayo para sa event na to. Luzon, Visayas, Mindanao in the house. Shoutout sa mga represent collab natin. Hypebeat, silipin nyo rin mga ibang disenyo nila. Hindi lang yung mga collab natin. Shoutout sa High Mind, shoutout sa Real Jokes Clothing, shoutout sa Crown Manila, Flip Top Beer, tikman nyo yan at mamaya na yung iba. Sa kanan ko, Bulacan, represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Sensei. Sa panatay, madalas man magkasablay. Mga tama at mali naranasang mapagsabay. Hanggang sa may tanong kung para saan ka ba nag-aantay. Buksan mo saradong utak, la namang nagbabantay. Nga pala 7 Heads Artikulo tsaka sa Black Manila. Linya-linya rin kay Sarado. Thank you. Siyempre, shoutout sa Black Manila, shoutout sa Linya Linya, shoutout sa Pinoy Pawn Stars. At sa kaliwa ko naman, Dasmariñas, Cavite represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Casper. Buti mga dapat makuha, kang dapat tugtugin, malibot sa balat ng lupa. Tibong kahit sinong tanongin, alam sa ng kuta. Ng mga batang wali parang pataas lang ang ruta. Magbunga. Sa linya-linya, shoutout sa girlfriend ko, I love you. Mamaya na iba. Sige. Shoutout sa Ulap Unhinged at RX Panda, Rapolo, syempre Dark Horse Clothing, Bad Cribs Clothing, lahat ng tulong at suporta, lahat ng mga represent collab mula noon hanggang ngayon. Nanalo ng coin to si Sensei. Pinili niya ba una si Casper? Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, Zoning 21, Casper. Seryoso muna. Istendo, ayaw, idol, battle, gusto? Aray mo? Banlag ka pala? Lately ko lang nalaman. Paano ba naman nandito ako, nakatingin ka kay Slakwan? San ba yan? Ang hirap mahuli, men. Angas ng mata mo, nagmumulti rin. Pag nanonood ka ng palabas, hindi ka ba nababader? Nakatingin ka sa baba, wala namang subtitle. Kaya bago mo sabihin sa tingin mo magaling ka, siguraduhin mo muna yung paningin mo magaling na. Hindi, baka sabihin niyo puro lang out jokes. Ba't hindi? Pag nakikita ko mukha mo, hirap magtimpi. Tipong nag-iisip ako ng mga girls bars na gagamitin.
Tapos makikita kita sa newsfeed ko, boom, may bago na naman lalaitin. Pero di, sabi ni boss, sa Enigma Machine, mahaba ka raw mag-rhyme scheme ah. Tapos compliment pa yon. Striktong 2 minuto, tapos yung kanyang halos 1 minute, ganon. Iisa lang yung atake. Hoy, support na rapper ka. Ako 2 minutes ko, maraming nangyayari. Akala mo, 4th quarter na. Kaya ikaw na mahaba mag-rhyme scheme. Ako maikli lang sa bawat bato. Ikaw na panalo sa judging. Basta susulitin ko yung mga sumugal ng ticket sa lineup na to. Sumugal ng ticket sa lineup na to. Kasi, wag mo itago sa tugma. Yung kakulangan mo sa suntok. Ang dami mong etcetera. Dun palang meron na yung tuldok. Uy, bugok ka. Tangina, ang daming sinasabi. Tas babagsak lang sa Mirage naman. O di ba sayang mga bara? Parang ang tagal mo nag-Dempsey roll, sa iba lang pala tatama. Ako sunod-sunod to, grabe. Mahaba sumuntok versus jiu-jitsu at karate. Rhyme scheme lang yung kaya mo, ang bobo ng atake. Apo ni David, kinuupo ko ng marami. Kaya paramihan to ng puntos. At yung napili na estilo, kung ikukumpara sa basketball, parang Reaper na nag-dribble, o diba? Wala ring score. Kaya ikaw na may drills, iba yung practice sa amin, Brad. Kung nandito ka para sa rap skills, andito ako para mag-battle rap. Kaya hihiramin ko yung Enigma Machine, pabalik sa nakaraan. O diba ang kulit? Tapos sasabihin uli ni boss na mahaba ka mag-rhyme scheme, pero di na bilang compliment. Bitch! Una pa lahat, pahinga natin. Game! Palakpakan muna natin si Casper. Palakpakan na natin pati mga tropa niya. Balita ko, busy raw mga Tacoma. Kahit walang magtimbre, alam ko na yung galawan, hindi naman ako tanga. Hindi mo ba alam na sa haba ng leg mong yan, sa mata ng guro, kitang-kita pag nangopya ka? Kasi inaral ko estilo mo sa mga labang na panalunan mo. Nakita ko na rin emosyon mo sa likod ng kabiguan mo. Sa mga podcast at mga battle, alam ko na kung paano umaandar yung utak mo sa mga salita at... alam ko na kung paano umaandar yung utak mo sa mga salita at pangungusap mo sa mga sinabi at iniulat mo. Isang buwan ka tinutukan ng guro, wag na wag ka magsisinungaling, kabisado kung mga sulat mo. Ano mo, tos game? Eto, trivia. Nung Royal Rumble nila sa Motus, sila na mismo naglaglagan. Ang hirap di paniwalaan kasi kagrupo niya pa mismo nagbanggit ng kaganapan. Kadalasan, pag si Casper daw may battle, may sulatan tsaka ambagan, iba't ibang utak may ugnayan para umangat kapag sumalang. Samantalang, yung Tacoma parang nag-spirit of the glass kapag si Casper yung may laban para lumabas lang yung pangalan, iba't ibang kamay pa yung kailangan. Tangina, tapos pagdating sa battle, labis pag nagbibida. Wala namang tiwala at kumpiyansa to, alam niya na rin sa sarili niya. Ako, hindi ko man masabing ako'y classic at naiiba. At least sa papel ko bilang artist, walang ibang lapis na nagpipinta. Ganito yung sinasabi ni GL na nagpapalitan ng drops. Ginagawa na rin nila. Isang lapit lang sa GC niya, hingi ng topic na masisita, sabay copy-paste sa notepad, agad-agad ililista. Kaya paano hindi magiging magkakatunog yung notes na gamit nila iisa? Pero kahit kanino pa magpatulong to, aking pakay mo dugo, pati alay mo sugpo, mga inakay mong hugpo. Wala akong respeto sa mga rapper na pinangrarime yung po. Diba? Tanginan to, pinangrarime yung po, halata mo na batugan tumugma. Pero sa mindset nila, lupit neto. Kay si rhyme nga yung Brad, nirime niya sa Pards. Lupit no? Yan ba yung galawan niya sa Motus? Kung pungusan kita, sinigaw pa sa laban nila ni Andros, talagang lubos magbida. Sila lang daw yung liga na may tunog na bukod sa iba. Hindi ka ba nahihiya sa mga MC sa Motus? Baka naiinsulto sila. Halos isang buwang nagsusulat kabisa ng pupuyat mag-isa, tapos masasabihan lang nakatunog ka nila. Mahiya ka naman, boy. Hindi ka kagalingan. Ikaw lang mas maugong. At dahil sa iyong mga kaibigan, kaya ka nakasulong. Sumasakay ka lang, hindi mo kaya magpagulong. Kung sa bagay, ano nga bang bago sa multong humihingi ng tulong? Gustado ko na yung galawan mo, boy. Huwag mo nang itatanggi pa. Sa Motus, dalawa yung kilala mong bautista. Di mo inasahan, di ba? Pero i-deny pa rin yun tungkol sa ghostwriter. Di na ako mabibigla kung ikaila pa rin niya. Basta sabihin mo lang sa mga kapwa mong multo, pinakitaan kita. Ano pa lahat, pahinga natin. Tangin na yan. Lap trip. Pinakitaan ako ng dulhing. Ang pangit! Round to game.
Last battle, inasar mo yung ilong ni Plasma. Gago talaga to. Sir, nandiyan ka ba, sir? Uprising represent, pataas ng kamao. Nakikita mo yan? Ngayon ka magangas, brother. Nang masabak ka ng osong naka-bernacles. Akala mo kasi lahat kaya mong kabiruan. Bahala ka, baka sunod, ulo mo labag niyan sa inuman. Diba? Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa horror gore. Gusto mo i-grass cutter niya yung mga bagong tubo mong bulbol? De, pero matapang yan. Nakatubad lang daw siya pag nagpiprito ng isda. Malamang, 3 lang damit mo eh. Ba't ka bibilib dyan? Hindi ka matapang, tanga, nagtitipid ka lang. Wala ka nang ma-on, si ba? O, di ba? Nung nagsambyup ka, nakita ko nakakapote ka. Mayabang ka lang sa alam mong kaya mo, putanginan to. Alam mong pilay si Ratius 1, hamunin mo tumakbo. Sa akin mo itesting yung yabang mo. May iiwan lang to. Pagkat pambihira na to. Di nga ako umiyak nung sinilang ako. Ano? Payabangan? Mautas sa akin to. Pag napasok ako sa 7-Eleven, may tagabukas pa ng pinto. Ano, yabangan? O, usapang 1 minutes. Batch 1, batch 3. Doon pa lang talo ka na eh. Kaya bitch, please! Kung ako yung nakuha agad sa unang sala, sino sa atin yung big fish? Kailangan pa ng pangatlo para mahanap ka. At yung dulo ng salaan, mga latak na. Kaya di ko nakikita nga ako'y matatalo sa kanya. Oh, 0B, CLB. 0B, CB. Huwag kayong matawa. 0, basta malabo talaga. Kaya pakyo ka tanga. Nababalot ng kaba. Gaya ng battle niya sa Titus, kalagitnaan ng battle nagtimpla ng kape para daw commercial sa rounds niyang 3-in-1. Eto, tuwing nasapak, putangin na mo. Tulog kapag inaabot man, kaliwat kanan hanggang mapagod dyan. Pasensya ka na Nescafe, wala nang dahilan para bumangon yan. Ngayon, may dala rin akong kape. Tangin ninyo, may dala akong kape. Huwag kayong mag-alala, marami yan. Kinakabahan ka ba uli? Gusto mo bang sumali man? Kaso di na pala pwede, ikaw na yung pinagkakapihan. Kanya-kanyang timpla na lang, pre, ha? Boss, meron mo tayong mainit tubig? Puta, paano yung mga uhaw na ko? Di bale, antayin nyo na lang si Sensei, mamaya lusaw na to. At bago ka pa mag-rebat, at bago dyan mag-spit, nagsimula ako kay Plasma at sa iba pa. Kaya di mo masasabing nasa kape lang ako nag-stick. Round 2 pa lang, na-diffuse na agad. Magkakaroon ka lang ng boto pag isa si Bruce sa may judge. Joke lang. Di sa pang-hate ganun. Pero di mo pa rin makokontra kasi Year of the Snake ngayon. Time! Ano ka ba? Pahinga natin. Handa na ba kayong makarinig ng mga bars na pamuksa? Joke lang, tingnan nyo naman si Casper na mutla. Medyo ibayin natin yung tema, total yung grupo niya sa aking first round na uga. Alam niyo bang kung merong slang rhyme si Casper, nagka-curve siya ng tugma. Sample, yung asan, ginawa niyang ozone. Tapos ginawa niyang father, yung pader. Si Kailan daw nawawala yung key, kailangan daw Casper. Spare? For the sake of foreplay, tinataya pati integridad... For the sake of foreplay, tinataya pati integridad ng pangalan niya. Yung dapat nga, nakabahan ka na. Dapat daw nakavan ka na. Gago! Di ako makapaniwala. Yung clue, ginawa niyang clue, partida, galit siya sa Bisaya. Tana mo, lapripang gusto mo, ha? Kay Supremo, sabi niya, pag daw nakakita ng aswang, vow ang katapat. Nakakatawa. May asong na sa harap mo, magpavaw ka pa talaga? Di mo lang pinag-iisipan sinasabi no? Parang tanga. Akala ko pa naman pag nakakita ka ng aswang, dapat naka-van ka na. Gago! Gago? Gago ang puta, tuloy-tuloy mo lang ha? Sana maging okay ka, Brad. Nagpa-wordplay din ako dati, kaso hindi naman ganyan yung pagka-OA sagad. Pinagsawaan ko na yung ganyang estilo dati, halos all day babad. Pinakaunang salita ko nga nung baby, wordplay agad.
Kasi sanay ako sa hirap. Bata pa lang, nanay, tatay lang, hindi ako nagpapamama. Ano daw? Sabi ko hindi ako nagpapamama. Sanggol pa lang, alam na nilang hindi ako mauuga. Paiiyakin ko lang ng mga makakalaban ko. Oo nga. Pero alam niyo ba, siya daw si Ang. Kasi kontrolado niya lahat ng mga elements. Halata mo na pilit, pakul. Puro hangin lang naman yung kaya mo sa mga bara mo, baka hindi ka sure. Kasper, mas mukha kang avatar na hindi asul. Diba? Taglay niya sa Motus, paano mamamatay kung ang multo'y immortal? Talaga? Immortal ka na ba, men? Pinagkakalat niya pa sa atin. Tangin ang multo'y. Ito ko, ikaw may pagdasal ka namin. Gagon to. Lakas ng trip mo no? Ligaw daw siyang kaluluwa. Kinatatakutan daw kasi multo siya. Gago ka ba? May pulso ka? Pati yung tattoo ni Siren na flip-top sa binte, sinisita pa neto, napaka-stupid. Di magpatattoo ka din, bagay naman sa'yo pare, promise good shit. Palagay mo sa leeg, sa haba niyan pwede yung tatuan ng full sleeve. Kasi kung susukatin yung haba niyan, 1 dangkal sa harap, tas 5 inches yung sa batok. Pag nagbubuntong hininga nga to, tangina, 5 seconds umaabot. Kaya, kung ako sa'yo dyan, Asper, magmas kapag babatel. Ayon sa siyensya, mahahaba leeg yung kadalasang nasa talaan ng mga taong may ilang cancer. Kasi isipin mo, kung mag-vape yung airpot mo, segundo. Lakas mag-yosi ng bunso nyo. Sa haba ng leeg mong yan, pag nakakalanghap ka ng usok, doble yung konsumo. Biruin mo, araw-araw, grabe yung nalalanghap mong nicotine. Yung grupo mo, Tacoma, pero yung leeg mo, pre, pang limousine. Tacoma, di mo na pick up? Tanginang leeg to, ang sarap martilyuhin. Ganitong modelo yung kailangan sa mga commercial ng Robitussin. Para kang alien na may buhok na nahulog sa spaceship. Para lang maging first ka, Casper, kailangan pang ina-name flip. Panoorin nyo ng manok ninyo kung paano ko binasic. Parehas natin kaya magpatawa pero hindi mo kayang sabayan sa pagiging creative. Tingnan ka natin. Creative ka, likot na mata mo eh. Game? Di mo raw sinipot yung liga ni Sinay na. Yung bara-bara battle league. Bakit yung prep di na kaya? Ako nasa Motus nung Sep 27, pulo nung October 11. Tas ngayon nandito, di ba sa Gasa? Partida lahat yun ay handa pa. Tas ikaw di nakaisip kahit pa bara-bara. Sabi pa naman nila, may pagka-all good yung estilo ng inyong likod. Inyong lingkod. Tama, pinagsamang badang at pongger, 2 beses kang di sumipot. Kay Blizzard, nagdala ka ng sabon. Kay Andros, nagdala ka ng gamot sa titi. Aba kadiri naman to. Next time, dalin mo naman, sariling bayag mo. Kasi sensei ka pa naman. Dat maging uliraan sa mga bago ka. Yung kalaban mo, nag-aantay, nag-aanda yun na maghapon pa. Tas sa absent lang yung teacher, o di ba sinayang mo yung baon niya? Salamat ka, di yung sinabi ni Sinay kay Enigma. Ngayon niya lang nalaman lahat to. Kasi kung alam lang ni boss, pamumongger mo sa ibang liga, wala ka dyan sa harap ko. Bakit? Totolerate mo ba yan, boss? Tangina mula nung nakatagos, yung mga maliliit na liga na binabastos. Very wrong yan, di ba? Grabe na tapak-tapakan, stepping stone ng iba. Kaya kung sasabihin mo, bumatil ako sa pulo, okay lang. Sino mas nakakahiya, pare? Ako na kinain yung salita o ikaw na di na sumipot, di pa nagsabi. Tunog Motus? Galit na galit to sa Tunog Motus, di naman inaan eh. Tanginan to. Yung Tunog Motus, hindi yun wordplay nego, G, iba yun. Yung enforcer, hindi yun. Pantanga yun eh. Yung Tunog Motus, yung templated daw na style na nakakaumay. So alam mo na yung kaya kong gawin. At dahil alam mo na rin paano depensahan, ganun ba men? Paano kung yung tira ko Michael Jordan na kahit sumabay ka, pasok pa rin? Ano, gets na men? Alam mo lang na sa battle, kutsilyo aking dadalhin. Meron kang tsansang salagin. Hindi mo alam kung hanggang saan kita kayang saksakin. Kasi paano kung walang Tunog Motus? Iba't ibang tunog at skill yung sa amin na linang. Paano pa maghahanap si boss sa ibang liga kung saan ka kabilang? Paano kung walang Tunog Motus? Yung delivery, yung pagka-bars, jokes, na madalas sa amin na daing. Paano pa mahanap ni Sensei? Paano pa mahanap ni Arik yung Sensei na sa rhyme scheme lang magaling?
Kaya pasalamat ka pa rin na may butas na nasisili pa, pre. Kung hindi kasi, baka nandun ka pa rin sa Tites nagtitimpla ng kape. Kasi Motus ang #1 na underground. At alam kong umelibs ka din. At kung nakakauma yung tunog Motus, ba't ako hanggang ngayon effective pa rin? Mula simula, dami ng tinumba. Hanggang nahanap yung better version, naging serial killer na isa lang yung gamit ko na murder weapon. Kaysa ginapos sa aking berso, tinapos na ang kwento. Panoorin na natin yung Dave Denver versus Diyos. Mga tinalo ko pareho. Okay. Hindi na ako magre-rebat. Hindi naman ako sanay masyado eh. Alam niyo ba, magaling daw itong mag-basketball. Ubra kaya ito sa galawan kung mala Michael Jordan, LeBron James, saka Kobe pinaghalo. Pag ako lumilayap, tumatapboard, 2 kamay, tas 5 palo, Casper. Wala ka pang nakakalaro na kagaya ko. Tipong whole court, pass break, ako magbabato. Tas ako din yung sasalo. Kaya kung usapang basketball lang, wag ka sa akin mag-aangas. Pustahan sa inyo is tubig lang, pustahan sa amin, aqua flask. Kahit saan pa to dalhin, talaga manliliit lang to kapag pinagdikit yung sining namin. Kahit na di lang siya o may ibang nagpipinta, wala rin. Ako yung demonyo na mag-uudyok sa'yo ng pagiging madasalin at hindi to hihigit sa mga linyang malikhain na aking isip walang limit pag sinisid mas malalim. Pag nagchat-chat ka kay GPT at DeepSeek, nagpi-PM sila sa akin. Yeah. Alam niyo ba, ang dami ng battle nito ni Casper? 48. Tangina, parang batak na empleyado, wala nang UC break. Sa mga organizer, ang sipag makipag-coordinate kapag minor leagues, kapag championship nang do-dominate. Oo nga no, sa tingin niyo ba dapat lang nating ihanay si Casper sa mga GOAT debate? Bakit? Di niyo ba napapansin? Saan pa ba natin to dadalhin? Ilan kampyonato mo? 4, men. Utang ina kay LeBron James, 4 din. Yan yung mga gusto ni... Yan yung mga gusto ni Casper eh. Kaya nga siya sumali ng kumpadre tournament para sa mga papurit palakpak. Tanginan to, nanlilimos ng atensyon parang pulubing nagbablog. Itong uhaw sa simpatya, sarap lunurin magdamag. Niwala nga itong prinsipyo sa buhay, aking nasuri sapagkat matapos yung tanungan si Andros anong nakaka-proud maging MC ng pulo, sa pulo rin siya nag-champ. Speaking of champ, total, lagi mo naman pinagmamayabang na champion ka, sige ating talakayin. Yung kumpadre tournament sa pulo, purihan ng mga taong tuwang-tuwa na paasahin. Sinasabi ang gwapo yung kalaban, no? Kahit alam naman na natin. Yung sa scene zone, labanan ng 2 bakla na maramdamin. Yung bara sa Kylie, sa gubat yung venue, puta, kailangan pang hanapin. Tapos ito mas malalamin. Sa ikisan sa bakuran ginanap, pinagsasampay pa ng labahin. Anong napanalunan? Sa pulo, picture ni Sanchay. Sa Sinson, tsaka bara sa Kali, isang ticket pa albay, tsaka libreng pamaypay. Samantalang sa ikisa na panulunan niya sa finals yung t-shirt na sampay. Eto na ba yung champion nyo? Puro lang naman to lazy rhyming, pilit na wordplay, tsaka failures na sablay. Para lang malamang champion ka, kailangan pa ng research na gabay. Tapos ibibida mo dito sa flip top, magtigil ka dyan, bay. Ano yan, pinagmamayabang mo sa NBA, mga napanalunan mong tropeyo sa inter-barangay? Bullshit! Buti pa sana kung pedestalo kaya 1-up o titulo, baka bigyan pa kita ng tubig. Pero sige, ikaw na yung may titulo at kampyonato. Na pineflex pero, bukod sa lazy rhyming at pilit ng wordplay, ano bang standard sineset neto? Minumura-mura na nga lang to sa comments eh. So ano pa ina-expect nyo? Ngayon ikaw naman yung sumagot, anong nakaka-proud maging kampyon na hindi nire-respeto? Ito bagay para sa laban yun! Sonic 21, Sensei vs. Casper, mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Sensei. Shoutout Casper. Thank you. Yun, shoutout ulit kay sa girlfriend ko, kay Rinis Nito, I love you, kay Bombo, kay Dexter, kay Denzel. Sa lahat ng flip-top stop, bawi tayo, yeah. Salamat, Sensei. Yo, shoutout kay Casper dahil solid. Shoutout muna sa Flip Top, siyempre palagi sa Black Manila, sa linya kay Sir Ali, kay Lloyd Fernando sa David Tattoo, Please Don't Floating, Jet All Days, rest in peace. Keep Hustling, A306, L3P Quiz, tsaka Pablo Ganja, kay Jordan, kay Sed, kay Awin, kay Edward,
kay Tedrick tsaka kay Renzo tsaka sa iba pa pati sa magina ko. Sorry sa iba, hindi ko na shoutout. Ang dami mo shoutout. Thank you. Ayun na, binoto ko si Sensei. Feel ko mas nagawa na yung style niya na mas maayos. Tapos parang nagamit rin yung pagiging pangalawang round sa laban. Na maximize na maigi. Tapos parang 1 and 2 decided ako mas nagagawa ni Sensei na maayos. Round 3 dikit pero mas slight edge kay Sensei yung round 3. Pero kaya overall kay Sensei. Ganda naman eh. Actually medyo pantay naman sila kung pagdating sa punchlines. Pero mas naging effective yung pagiging creative at mapaglaro ni Sensei. Mas maraming siyang angles na na-atake. Ganun. Yung okay naman si Casper pero yun, parang para sa akin, parang mas may dating yung mga ginawa ni Sensei. So yun. Round 1, Casper. Round 2 at 3, Sensei. Casper versus Sensei, para sa akin medyo parehas mahina yung umpisa ng round 1 nila, no? Pero mas naging malakas yung pagtatapos ng round 1 ni Sensei, kaya binigay ko yung round 1 kay Sensei. Round 2 nakabuelo na si Casper, parang iyon nga yung pinakamalakas niyang round, kaso hindi pa rin sumapat doon sa pinakitang round 2 ni Sensei. Round 3 binigay kong tabla, so 2-1 Sensei. Yo, Marshall, binigay ko kay Sensei all 3 rounds. Bale, closest round yung round 3. Nung second round tsaka third round halos pareho na lang sila ng approach. Medyo jokey yung yung material nila, pero mas nagustuhan ko lang yung creativity ni Sensei. So all 3 rounds Sensei. Hindi ko na per round, overall na lang. Parehas naman sila okay, parehas sila nagjo-jokes, pero para sa akin mas mabenta yung kay Sensei, tsaka mas gusto ko paano niya dalhin yung sarili niya sa stage. Ayun, gaya ng inaasahan ko, lakas talaga ni Sensei. Galing talaga niya, idol ko talaga siya. Pero sana kahit paano, nabigyan ko siya ng magandang laban. Sana. Mayabang ka lang sa alam mong kaya mo, putanginan to. Alam mong pilay si Ratius 1, hamunin mo tumakbo. Sa akin mo i-testing yung yabang mo. May iiwan lang to. Pagkat pambihira na to. Di nga ako umiyak nung sinilang ako. Tangin ang laban yun. Para sa akin medyo kakaiba siya kasi yun lang yung performance ko na talagang nakaramdam ako ng solid na kaba from round 1 hanggang round 3. Talagang hindi siya nawala. Kasalanan ko rin, nakikipag eye to eye contact siguro ako sa mga tao, tinatry ko na ganun. Pero salamat na lang din kasi nairaos naman na maayos, walang choke. May mga slip-ups, may mga stutter, pero the rest okay pa rin. May mga punchline pa rin na kinakagat ng tao. Merong hindi, kagaya nung sa round 1 ko kasi in-experiment ko, tinry ko lang na ganun yung gawin na buong round ko. Tinesting ko na ganun yung kalabasan ng buong round. Pero kagandahan pa din, hindi pa rin ako nag-choke. Kay Supremo, sabi niya pag daw nakakita ng aswang, wow ang katapat. Nakakatawa. May aswang na sa harap mo, magbabaw ka pa talaga. Di mo lang pinag-iisipan sinasabi no? Parang tanga. Akala ko pa naman pag nakakita ka ng aswang, dapat naka-van ka na. Gago! Gago! Ayun, bawi tayo. Sa ibang liga, syempre, Motus pa rin. Tapos, sa ibang liga, suporta. Tapos, battle din. Ayun, babawi. Tatry ko bumawi at sana makabalik pa sa inyo. Sa ngayon siguro bawi muna ako sa pamilya ko. Focus muna ako sa mag-ina ko. Then sa mga personal na ginagawa ko. Pero gusto ko rin makapag-release ng kanta. Abangan nyo na lang. Baka makapaglabas ako nito soon. So, yun lang. Baka rin pala, makita nyo rin ako sa mga iba't ibang liga. Bumibisita, ganon. So, kita-kits lang tayo sa mga susunod na events. Yo, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Sana suportahan nyo pa rin kami kahit anong mangyari kasi darating naman yung panahon, lalakas uli kami. Bounce back, man. Yeah, thank you kay boss. Yeah, maraming salamat sa inyo lahat sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga nanonood, tumututok. Marami kong hindi na shoutout kanina, pasensya na kayo. Kaso, kung pwede lang, shoutout sa'yo. Happy birthday, Dexter. Kahit di mo na birthday pagka-upload nito. Sa mga hindi ko shoutout kanina, shoutout sa Sem Boys, kay Gideon, kay Macho Achaso, Justin Villanueva, kay MJ Multalban, Ryzen Angelo, kay Risa Lee, tsaka Jesse Pastrana, sa mga magulang ko, syempre. Kay Raul, tsaka kay Nerissa, loving parents. Tsaka, yun,
maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin, sa pagtitiwala at paniniwala na kaya kong gawin at deserve ko kung bakit ako nandito. Taos puso nagpapasalamat sa inyong lahat.